Mga katsurga. Kape tayo. Wala lang. Ano na mag-chismis, chika ha. Tara na mag-chismis, chika ha, mga katsurga. Ay, naku. Naalala ko lang kasi. Kanina kasi may dumaan na. Tawag yan, aso. Alam mo noon, paborito namin ng aso. Totoo lang. Bata pa lang kami, meron kaming naging aso. Kulay black. Ang liit pa niya dati. Hanggang sa lumakilaki siya, pero isa siyang aso na maliit. Ang bait-bait pati niya, dahil wala akong masabi sa aso na yan. Kahit yakap-yakapin namin, basta hindi siya nangangagat, dahil. Tapos meron din kaming pusa. Kasi yung lumipat kami ng bahay dati, kaming magkakapatid siya, yung nanay at tatay ko. Lumipat kami ng bahay. Pati yung pusa, sumama yan. Sumama yung pusa. Pero yung aso dati, yung lumipat kami sa bahay na yun, doon na siya lumaki. Kasi binigay yun, sa akin ata yung binigay dati. Liit-liit pa niya. Yung medyo naging malaki siya, naging nanay siya. Ikaw akalain nagkaroon siya ng anak. Sabay pa sila ng friend niyang pusa. Sabay silang ng anak. Pareho silang nanay. So, minsan sa loob ng kwarto namin, merong sulok na doon nanganak yung aso. Yung pusa naman, doon nanganak. Sa may, tawag doon, sa may lababo. Doon naman yung pusa nanganak. Nakakatuwa kasi napakababait nila. Pero doon sa aming bahay na yung tirahan, yung bahay na tirahan namin, yung alaga namin pusa at saka yung aso, sila lang ang close. Pero once na may dumaan at pumasok sa paligid namin na pusa at aso, kaya tutulungan nila. Dahil kaya hindi sila makapunta sa loob ng bahay namin na iba. Yun. Kaya yung alaga namin aso at pusa, close na close talaga sa amin. Hanggang sa nagkaanak sila pareho, kaso may mga humingi, pinamigay namin kasi ayaw naman namin ng maraming alaga dahil ang hirap maglinis. Kaya ang tatamad pa naman ng mga kasama namin, kaya hindi naman lahat ng sipagwalis naglinis. Pinamigay namin yung mga anak nila, pero okay lang din naman sa kanila. Tapos yun nga, yun namatay nga yung parents ko. Tawag doon, kuya ko isa, tapos yung tatay ko, kapatid kong isa. Alam mo ba, yung aso na yan, ang ano ba yun, yung may hindi ko alam kung naiyak ba o yung wow, ano pa, ang tawag doon? Totoo ba yun? Yung pag may aso na naangol, naungal-ungal, ay pa yun? Yung nasigaw-sigaw na na parang sign na parang may patay, parang ganun, o may masamang espiritu doon sa loob. Yun, kasi nga may namatay nga sa amin dati, diba? So yung alaga namin na yun, ang ingay-ingay, lagi siyang nag-aano dati. Kaya lang, ang nakakainis lang kasi sa mga nasa paligid namin dati, masama daw yun, masama. Kasi ungal ng ungal. Ungal ba yun? Ungal ng ungal yung aso. Kasi baka daw mamaya meron na naman daw mga patay-patay o mga ganun. Kaya iyak na iyak kami dati kasi hindi namin akalain na kukunin nila yung aso namin. Nalaman na lang namin nasa sako na inano. Nakakaawa. Awang-awa kami kasi baby pa lang siya, naging alaga na namin siya eh. Tapos yun, kinuha siya sa amin. Nakakapanghinayang na bait-bait talaga ng aso na yan. Never man lang kami nakagat. Never man lang ngayon pag may mga trespassing na mga aso at pusa, yan ang inaano nila, kinakagat nila. Kaya hirap talaga pag may alaga dati na, masarap talaga ang may alaga talaga noon. Kasi lumipat na nga kami ng bahay, nag-try kami dito, meron kaming aso. Kasi yung kasama namin dito sa bahay, may binantay na aso. Bait-bait niya, binigyan uli kami. For the first time sa ilang taon-taon na hindi ako nag-aalaga ng aso, may bumigay sa amin. Ang laking aso. Babae din. Malimit talaga pag meron akong alaga at mga nagbibigay ng mga aso. Babae lagi ang binibigay. So ngayon, pumunta yan dito. Ang bait din, pero ang laki. Pero ang bait. Tapos, ayaw nga lang kasi nasa apartment kami.
Kaya ayaw ng may-ari na may alagang aso sa ganyan. Siyempre, mga nagtatrabaho kami dati. Kaya hindi kami binibigyan ng may-ari na may alagang aso. Yun, pinamigay namin sa iba. Aso, ang nakakasad kasi ilang, siguro sa buwan lang. Yun, nalaman namin na patay na din siya. Ay, kaya napakasarap din talaga pag magkaroon ng kahit maliit na bahay. Mas maganda. Kasi napakasarap na may alagang aso. Kasi kasiyahan na rin kasi ang isang aso. Kasayahan din talaga yan, kasiyahan. Tsaka safe na safe, kahit na sobrang mabait ang aso. Pagdating naman may mga trespassing at nang hindi mo inaasahan may mga pagpasok ng mga gate. Safe na safe ka sa aso. Malalaman mo na may nadating, may mga malas or nakaw, di ba? Kaya nakakatawa talaga na may aso. Kaya na-miss ko din talaga maging aso tuloy. Na-miss kong magkaroon ng aso. Kung magkaroon man kami ng bahay, kahit maliit na bahay, kung gusto ko magkaroon ng aso. Mas kaligayahan na rin yun. Safe na safe pati yan. Kasi especially kung ikaw ang naging amo nila. Diba? Kung simula baby pa lang, hanggang sa lumaki, diba? Napakaganda na may aso. Kasi ang pagiging aso talaga, depende rin talaga sa pagrespeto mo. Pag-aalaga mo. Hindi naman kailangan na maging mangagat ang aso. Pero, depende yun sa pag-aalaga mo. May aso naman kasi talagang basta-basta na nangangagat dahil. Makakabuisit. Kailangan mo mag-ingat. Kasi pag napadaan ka, nangangagat yung aso. Nakakabuisit mga ganun, no? Kasi never naman kami naging asong alaga na ganyan. Kasi yung aso namin hindi naman yan nakatali. Pero nandun yan sa loob ng palibot ng bahay. Never siyang nalabas ng Kaya hindi siya nangangagat. Kasi di namin talaga pinapalabas ng gate dati. Kaya pag may trespassing lang yun, doon siya nagagalit. Ayaw niya na may trespassing. Pero hindi naman siya basta-basta nangangagat. Naalala ko lang. Kaya nakakamiss na may aso. At magkaroon lang kami ng sariling bahay. So gusto ko magkaroon ng aso. At least, may sarili kang diba? Kasama sa bahay. Nakakatuwa rin kayo may aso. Yun lang. Pachika lang ako. Wala akong masabi. Nang na ako nag-chismis eh. Wala akong machismis eh. Ay naku, goodbye na nga sa inyo.